Chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC under the Duterte's administration na si Belica may pasabog na talaga namang hindi ko to kinakaya. Pasabog ni Belica, may tinatago ba ang Duterte administration? At tila lumalabas ang isang flood control scam, ghost projects, hindi sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan. Tumanggi si Commissioner Greco Belica ng Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ang mga kongresista at contractors na kanila ang iniimbestigahan kaugnay sa sinasabing katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Alam mo ba yung pakiramdam na akala mo tapos na ang kwento, pero sa dulo doon pala nagsisimula ang totoo? Kasi habang abala ang lahat sa mga bagong isyu ngayon, may bumabalik na pangalan mula sa nakaraan, si Greco Belica, dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission sa ilalim ni Pangulong Duterte, at ngayon ay nagre-rewind ang kanyang mga sinabi. Pero teka, bakit tila may mga tanong na hindi pa nasasagot? Sabi nila, kung malinis ka, wala kang dapat ikatakot. Pero paano kung mismo ang tagalinis ng korupsyon ang may alam sa dumi na hindi kailanman nilinis? Noon pa may mga ulat na flood control scams, ghost projects at mga multi-bilyong piso na anomalya sa DPWH. Pero tanong ng marami, bakit parang tahimik noon ang PACC? Tila totoo nga ang sinasabi ni Leni Robredo. Pacquiao, and for Vice President Leni Robredo, yung Bureau of Customs as well. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi sabi ni Belica, we will submit our reports to the President. Our reports will be submitted to the President and to the appropriate agency and courts to conduct the investigation. Therefore, hindi raw nila gustong maging noise board ng issue. Pero teka, kung hindi sila noise board, bakit hanggang ngayon ang mga proyekto pa rin na yun ang nagpapasakit ng ulo ni PBBM? Wala pa nga siya sa pwesto noon, pero ngayon siya na ang nagbabayad ng kasalanan ng nakaraan. Ang mas nakakagulat pa, ayon sa ilang insiders, may mga district engineers daw ng DPWH na lumalaban para sa kanilang proyekto. Parang may mga invisible hands na nagtutulak sa kanila. Pero kung totoo ito, bakit tila walang natapos na investigasyon? Nasaan na ang report na sinabi ni Belica, na sinabi niyang isasabit niya sa presidente? Therefore, may posibilidad ba na plano ang lahat para ilaglag sa susunod na administrasyon ang bigat ng anomalya? I don't want to do blind items or make a bulletin board or a noise board of our investigation. Dahil kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigahan bago pa sa inquiry or sino ang aming mga suspects bago pa sa inquiry, di para ko pong sinabi dun sa huhuliin, nahuhuliin na siya. Our reports will be submitted to the President and to the appropriate agency and courts to conduct the investigation. Ang mga flood control projects na dapat pumigil sa baha, sa ring dahilan ng pagkalunod ng pera ng bayan, ghost projects, ghost contractors, pero totoong milyon ang nawawala. At ngayon sa mga lumalabas na pahayag ni Belica, tila may gustong ipahiwatig na hindi lahat ng anti-corruption ay tunay na malinis. Kasi kung totoo ang mga binanggit na submitted reports, saan na ang resulta? Walang narinig na aksyon, walang naipakulong, pero may mga proyektong naglaho. Pero may mga bulong na baka planted daw talaga ang mga isyong ito na parang tinanim para sa susunod na leader. Sana hindi totoo, dahil kung totoo ito, kawawa naman ang ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang naglilinis ng kalat ng iba. Therefore, kung totoo yan, ibig sabihin ang korupsyon ay hindi lang aksyon, kundi estratehiya. At sa huling bahagi ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalik, kung may pasabog si Belica, ito ba ay para sa katotohanan o para takpan ang mas malaking apoy? Dahil sa politika, hindi lahat ng sumisigaw ng laban sa korupsyon ay tunay na bayani. Minsan, sila rin ang unang nagtatago ng bomba. Have mercy, O God. Pero habang pinag-uusapan natin ang mga iskandalo, ghost projects at mga tanong na tila nilamon ng sistema, may paalala ang salita ng ating Panginoong Diyos na hindi kailanman kumukupas. Sabi sa Romans 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kung tutuusin, lahat tayo ay maaring nagkulang, nagkasala, o nakisangkot sa sistemang marumi, sa isip man o sa gawa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang ating Panginoong Hesus ay hindi tumalikod. Therefore, may pag-asa pa dahil ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ay laging nakabalot sa pag-ibig, biyaya at awa. Hindi niya gusto ang kasamaan pero ayaw rin niyang mapahama ang makasalanan. Kaya ang tanging sagot, lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus. Isuko mo ang bigat, ang galit at ang pagdududa at ang hiwaga ng mga katiwaliang nakikita mo sa paligid mo. Dahil may mas mataas na hustisya kaysa sa korte ng tao. Ito ang hustisya ng ating Panginoon Diyos na nagbubunga ng kapayapaan at tunay na pagbabago. Kaya naman kaibigan, kung nararamdaman mo pagod ka na sa mga kasinungalingan ng mundo, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus ngayon. Hindi ka niya huhusgahan, kundi yayakapin ka pa niya. Ang kanyang dugo sa krus ay sapat upang linisin kahit ang pinakamadilim na lihim. Ang kanyang biyaya ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang kasalanan at ang kanyang pagmamahal ay hindi bumabagsak kahit kailan. Kaibigan, kahit sa gitna ng korupsyon at kalituhan, ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ay hindi natutulog. Sa ating Panginoon Hesus may pag-ibig na umaabot, may biyayang umaakay at may hustisyang nagliligtas. Ang hamon ngayon, lumapit, magsisi at sumuko sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo nang may kababaang loob. Inaamin namin na sa mundo ay maraming kaguluhan at kasalanan. Madalas kaming nadadala ng galit, duda at kawalang pag-asa. Ngunit salamat po sa iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Hesus na nagbigay ng buhay upang kami ay mapatawad at upang maranasan namin ang iyong tunay na hustisya, pag-ibig at awa. Linisin niyo po ang aming mga puso, gabayan niyo po ang aming mga isip at gamitin niyo po kami bilang ilaw sa gitna ng dilim. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.